Magandang araw mga kabayan, bigyan niyo ako ng ilang segundo dahil espesyal ang araw na to, August 14, birthday ko ngayong araw. Pero ang pinaka-espesyal, meron akong bagong kanta na i-release, JD Inborn. Kung gusto niyo manood ng horror type, ulitin ko, horror type na music video, eto siya, nasa screen, papakita ko. May mga kasama akong models dyan na gumanap sa ating music video. Kung interesado kayong pakinggan at panoorin, nasa comment section yung link. Huwag niyo rin kalimutan na mag-comment ng hashtag JDInborn. Malaking tulong yan para mas marami pang makanood ng music natin. Minsan ko lang to ginagawa, parang every birthday ko once a year. Kaya sana supportahan ninyo mga kabayan. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Delphine. Walang eksaktong taon, probinsya ng Negros. Umalis ka na, Delphine. Hindi namin kayang pigilan ng mga sundalo. Mapapahama ka lang kung mananatili ka. Wika ni Mang Andres. Hindi maaari, Mang Andres. Magkasama tayong aalis sa lugar na ito. Kung mamamatay man ako, mas gugustuhin kong mamatay ng lumalaban. Tugon ni Delphine. Huwag nang matigas ang ulo. Umalis ka na habang may panahon pa. Hindi na kita kayang protektahan. Sugatan na ako. Unti-unti na ring nanghihina. Babagsak na ang kilusan. Siguro napapanahon na para mamuhay ka ng mapayapa. Magpakalayo-layo ka. Bata ka pa, Delphine. Malayo pa ang mararating mo sa buhay. Kaya piliin mong mamuhay ng marangal. Tugon ni Mang Andres. Hindi, Manong. Hindi po ako aalis nang hindi kayo kasama. Pakiusap, tumayo na po kayo. Aalis na tayo dito. Muling wika ni Delphine. Huli na ang lahat para sa akin, Delphine. Ngunit ikaw nagsisimula pa lang ang buhay mo. Huwag mo itong hayaang masayang ngayong gabi. Eto, dalin mo ang punyal. Gamitin mo ang lahat ng itinuro ko sa iyo sa mabuting paraan. Muling wika ni Mang Andres. Hindi ko kayo kayang iwan, Manong. Bubuhatin ko na lang po kayo. Halika na, sumama na kayo sa akin. Kaya kong gamutin ang mga sugat nyo. Muling wika ni Delphine. Hindi na, Delphine. Hindi ko nakakayanin kahit magamot mo pa ang lahat ng sugat ko. Hindi na rin kakayanin ng katawan ko ang pinsala. Umalis ka na. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi naman kita papabayaan. Kahit saan ka magpunta, basta dala mo ang punyal ni Kristo. Naroon ako. Ito ang tagpo na paulit-ulit na bumabalik sa isipan ni Delphine. Naaalala ang mga kahapon ng mga panahong kasapi pa siya ng rebeldeng grupo. Matapos ang malagim na insidenteng umubos sa kanilang mga kasamahan, himalang nakaligtas si Delphine. Nagtago ang binata sa makapal na kugon habang pinagmamasdan kung paanong pinatay ng mga militar ang kanyang mga kinikilalang magulang. Bata pa lang si Delphine nang kupkupin siya ni Mang Andres. Ito ang pinuno ng kilusan. Maliban dito, isa ding mahusay na manggagamot ang matanda. Itinuro nito ang lahat ng nalalaman sa paslit hanggang sa umantong ito sa tamang edad. Tuluyang naging kasapi ng kilusan ng binata gamit ang kakayahang namana mula sa matanda. Ilang beses itong nakapagdala ng tagumpay sa kanyang kilusan. Bagaman naging mapanganib ang pamumuhay, naging masaya si Delphine sa mga taong itinuring nitong pamilya. Hindi akalain ni Delphine na magwawakas ang lahat ng ito. Para sa mga tao, normal lang na labanan ng rebelde at sundalo ang nangyari. Ngunit alam ni Delphine ang totoong dahilan ng pagsalakay ng mga militar. Matapos ang kaganapang iyon, nagtago ang binata
Maraming taong namuhay sa kagubatan. Walang ibang inasahan kung hindi ang sariling kakayahan. Nagawang tisi ng binata ang mahirap na buhay. Hanggang sa mabalita ang patay na ang taong naghangad ng tangan niyang punyal. Bumaba ng bayan si Delphine upang mamuhay ng normal. Ngunit hindi naging madali para sa kanya ang lahat. Walang kamag-anak, walang kakilala sa bayan. Nagpakalat-kalat sa lansangan ng binata. At dahil sa itsura nito, napagkamalang baliw si Delphine. Kaya naman itinaboy ito ng mga taong makakasalamuha. Hanggang sa makilala ng binata ang matandang babae na itago na lang natin sa pangalang Aling Faustina. Isang matandang dalaga, kumukupkup sa mga kabataan o binata na nagpapagala-gala sa daan. Nakita niya si Delphine na kumakain ng tira sa basurahan. Nilapitan ni Aling Faustina ang binata. Nung una ay naging mailap si Delphine. Lumalayo ito sa tuwing lalapitan. Hanggang sa dumating ang isang kaganapan, si Delphine mismo ang lumapit sa matanda. Nakaiga ang binata sa lilim ng isang puno. Nang makita si Aling Faustina na tatawid sana ng kalsada, napansin ni Delphine ang isang rumaragasang toro. Dali-dali itong tumakbo at pumunta sa kinaroroonan ng matanda upang itulak ito papunta sa gilid ng daan. Ano ka bang matanda ka? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Kamuntikan ka ng maging kwento ah. Wika ni Delphine. Ay mabuti na lang at nandiyan ka. Maraming salamat sa iyo ha. Naduktungan pa ng ilang taon ng buhay ko. Nga pala ang pangalan ko ay Faustina. Maaari ko bang malaman ang pangalan ng taong nagligtas sa akin? Wika ni Aling Faustina. Delphine ang pangalan ko. Sa susunod mag-iingat ka ha. Di lahat ng pagkakataon nandyan ako para iligtas ka. Muling wika ni Delphine. Akmang aalis na sana ito nang biglang hawakan ni Aling Faustina ang laylayan ng kanyang damit. Saan ka pupunta? Hindi pa ako tapos magpasalamat sa iyo. Bakit hindi mo muna ako saluhan sa dala kong pagkain? Tugon ni Aling Faustina. Hindi na ho. Maraming salamat po sa inyo. Tugon ng binata. Kaso nga lang kahit anong tanggi, hindi naman nakakapagsinungaling ang kanyang sikmura. Bigla itong tumunog, lalo pa nang maamoy ang napakabangong aroma sa dalang kakanin ng matanda. Ay, ang bango talaga ng sumang gawa sa bagong aning malagkit na palay. Alam mo, hindi nagsisinungaling ang sikmura mo. Kaya maupo ka sa tabi ko. Eto ang kakanin mo. Wika ng matanda. Sabay abot ng isang balot ng mainit pang suman. Hindi na nagsalita si Delphine. Nagpatuloy ito sa pagkain hanggang sa hindi na malayang maubos na nito ang dalang pagkain ng matanda. Ay nako, paano ba yan? Mukhang wala nang natira para sa ibang mga kabataan. Wika ni Aling Faustina habang tinitignan ang dalang bayong. Ha? Nako, naubos ko na po pala yung lahat ng dala nyo. Pasensya na ha. Gutom na gutom po kasi ako eh. Tugon ni Delphine. Walang problema. Ang mabuti, samahan mo na lang ako sa bahay para makapagluto ng bago. Wika ni Aling Faustina. Hindi na nagawang tumanggi ni Delphine sa iya. Sumama ito sa matanda. Nanlaki ang mga mata. Isang magarang mansyon ang bahay nito. May kalumaan man. Halos bakbak na ang pintura sa labas ng bahay. May mga baging na nakakapit sa haligi, paakyat sa ikalawang palapag.
Narinig ni Delphine ang tawanan ng mga batang nagmumula sa hindi kalayuan. Ang laki pala ng bahay niyo, Aling Cristina. Kailan po ba'y nakatira dito? Tanong ni Delphine. Oo, 5 taon na ang nakakaraan pero ngayon, marami na akong kasama. At gusto kong makilala mo sila. Halika sa likod ng bahay. Ipapakilala kita sa bago mong pamilya. Muling wika ni Aling Cristina. Nako, pasensya na ho kayo, wala akong balak manatili dito. Naparito lang ako kasi tutulungan kitang magluto ng suman. Yun naman ang usapan natin, hindi ba? Tugon ni Delphine. Ay, oo nga pala. Magpapatulong lang pala ako sa'yo. O siya, halika sa kusina. Nang masimulan ko na ang pagluluto. Wika ng matanda. Nagsimulang magluto ang dalawa. Si Delphine ang nagkayod at nagpiga ng niyog. Samantalang si Aling Cristina naman ang naghahalo ng malagkit. Inantay ng binatang matapos ang pagluluto bago tuluyang nagpaalam. Siguro luto naman na yung suman, Aling Cristina. Pwede na siguro akong umalis, ano? Wika ni Delphine. Hindi naman sumagot ang matanda. Habang nag-aantay ng sagot, biglang pumasok ang isa sa mga kabataang naglalaro sa labas. Nanay Cristina, nandito na naman po sila. Wika ng paslit. Tinatayang mga 8 taong gulang ito. Kitang-kita ni Delphine ang takot sa mga mata ng bata. Papasukin mo sa bahay ang mga kapatid mo, Bobot. Sabihin mo sa kanila na huwag lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Alam mo na ang gagawin. Kilos na! Wika ni Aling Cristina. Mabilis namang kumilos ang paslit. Nagsipagpasukan na ang mga bata sa mansyon. Naglakad si Aling Cristina papunta sa sala. Lumabas ang tahanan upang harapin ang sinasabing panauhin. Cristina, magandang hapon sa'yo. Alam mo na ang dahilan kung bakit kami nandito. Siguro naman hindi na kailangang ipaalala sa'yo. Wika ng lalaki. Nakatayo lang sa likuran ni Aling Cristina ang binata at nakikinig sa usapan. Pasensya na, pero wala kayong makukuwang kahit ano sa akin. Kaya makakaalis na kayo. Muling wika ni Aling Cristina. Nagmamatigas kang matanda ka. Sinong ipinagmamalaki mo? Yang balbas saradong taong grasa na nasa likod mo. Wika ng lalaki. Napalingon si Aling Cristina sa kanyang likuran at nakitang nakatayo si Delphine. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba aalis ka na? Tanong ni Aling Cristina. Sana nga ho aalis na ako eh. Pero mukhang gusto ko munang makipaglaro sa mga to. Sino po ba sila? At bakit kanila tinatakot? Tanong ni Delphine. Wala kang kinalaman dito, kaya huwag kang makikialam. Kung ayaw mong kumitid ang iyong dadaanan. Muling wika ni Aling Cristina. Matagal nang kumitid ang daan para sa akin, tanda. Kaya wala na akong panghihinayang kung ano man ang mangyari sa akin. At isa pa, hindi kita hayaang gulpihin ng mga lalaking yan. Wika ni Delphine. Anong pinag-uusapan yung dalawa? Ano, tanda, magbibigay ka ba? O baka gusto mong masaktan na naman? Pati yung mga batang kasama mo dito, hindi ko napapalagpasin. Wika ni Brando. Sa pagkakataong iyon si Delphine ang sumagot. Walang mabibigay sa'yo yung matanda, kaya umalis na lang kayo. Wika ni Delphine. Aba, ang lakas ng loob mo ah. Nakikialam ka. Hindi mo ba nakikita kung gaano kami karami? Muling wika ng lalaki.
Kitang-kita ko kayo. 1, 2, 3, 5. 5 lalaki na walang silbi. Ang lalaki ng katawan nyo. Bakit hindi kayo maghanap ng trabaho? Wika ni Delphine. Inawat ito ng matanda ngunit hindi nagpapigil ang binata. Aba, matabil ang dila ng isang to ha. Baka gusto mong mauna sa listahan. Wika ni Brando sabay senyas sa kanyang mga kasama. Nagsipagsuguran ang mga ito papunta sa kinakatayuan ni Delphine. Laking gulat ng matanda dahil imbis na tumakbo ay sinalubong pa ito ni Delphine. Isa-isang pinabagsak ng binata ang mga kasamang lalaki. Sa isang iglap, nakita niyang nakahandusay sa lupa ang mga tauhan. Naglabas ng baril ang lalaki. Tinutukan si Delphine. Masyado kang pakialamero ah. Sige nga, subukan mong ilagan ang bala ng baril ko. Wika ni Brando. Sinabi ko naman sa'yo huwag kang makialam eh. Ayan tuloy, pati ikaw nalagay sa alanganin. Yang taong kinalaban mo si Brando. Isa sa mga tauhan ng pinakamayamang tao dito sa bayan. Hindi magdadalawang isip ang taong yan na patayin ka, iho. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Wika ni Aling Postina. Ngunit parang hindi nakikinig ang binata. Brando ang pangalan mo? Alam mo bang delikadong maglaro ng baril? Muling wika ni Delphine. Hindi nito alintana ang panganib na kinakarap. Sa halip na umiwas ay nilapitan nito si Brando. Hoy, hanggang dyan ka lang. Huwag kang lalapit kung ayaw mong sumabog yung bumbunan mo. Wika ni Brando. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ito ng matinding takot sa binata. Nanginig ang tuhod at halos hindi na makatayo ng maayos. Bigla niyang hinagis ang baril at tumakbo palayo. Nagsipagsunuran naman ang mga kasamahan. Ngunit bago tuluyang makalabas ng bakuran ng matanda ay nag-iwan ito ng banta. Babalikan kita at sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang ginawa mo, taong grasa. Wika ni Brando habang tumatakbo palayo. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Pinatakbo mo ang pinakamatapang na tauhan ni Don Raimundo. Ibang klase ka pala, no? Sabihin mo nga sa akin kung sino ka ba talaga. Wika ni Aling Postina. Wala ho. Ordinaryong tao lang po na marunong tumingin ng patas sa kapwa. Sige ho, aalis na ako. Mag-iingat po kayo dito. Tugon ng binata. Habang nasa daan palabas, napag-isip-isip niya na maaaring malagay sa panganib ang matanda, maging ang mga batang kasama nito sa tahanan. Huminto ang binata at muling kinausap si Aling Postina. Napag-isip-isip ko na babalikan kayo ng mga taong yun. Kaya mananatili muna ako ng ilang araw. At isa pa, masarap yung kakanin na niluluto nyo. Sayang naman kung hindi ako makakakain. Wika ni Delphine. Tama ka. O siya, maligo ka na muna at ayusin ang sarili mo. Mag-ahit ka nga din. Mukha kang unanong kapre dyan sa balbas mo. Tugon ni Aling Postina. Matapos maglinis ng katawan, binigyan ni Aling Postina ng masusuot ang binata. Kaninong mga damit to, Aling Postina? Akala ko ba wala kayong anak? Tanong ni Delphine. Pagmamay-ari yan ng nasira kong kapatid. Siya ang totoong may-ari ng mansyon. O siya, magbihis ka na. Ipapakilala kita sa mga batang nandito. Wika ni Aling Postina. Matapos magbihis ay lumabas ang binata sa silid. Nagtungo ito sa kusina. Nakita ang ilang kabataang nasa edad 8 paitaas.
Saan po nang galing ang mga batang to? At bakit niyo po sila kinukupkop? Tanong ni Delphine. Mga ulilang lubos ang mga ito. Wala nang magulang na umiintindi. Nagpapakalat-kalat sa lansangan kaya kinupkup ko. Wala din naman akong anak eh. Kaya itinuon ko ang atensyon ko sa ganitong gawain. At isa pa, ito din ang ginagawa ng kapatid ko. Kaya ipinagpatuloy ko na lang. Ikaw ba? Ano ba ang kwento mo? Tanong ni Aling Costina. Naupo naman si Delphine. Nagdadalawang isip na magkwento ng kanyang nakaraan. Ngunit kalaunan ay napilitan ito. Pasensya na po, pero ayokong pinag-uusapan ang nakaraan ko. Marami po kasing alaala ang bumabalik sa akin. Ayoko nang maalala ang mga yun. Wika ni Delphine. Wala kang dapat ikatakot o ikahiya. Walang manghuhusga sa'yo sa lugar na ito. Wika ni Aling Costina. Ay nako, talaga naman oh. Pero sige, papaliwanag ko na. Galing po ako sa kabundukan. Kasapi ng rebeldeng kilusan. Inatake kami ng mga sundalo at ako lang ang tanging nakaligtas. Kung hindi dahil sa punyal na ito, malamang patay na ako. Wika ng binata habang pinapakita ang punyal. Tinignan nitong maigi ni Aling Costina. Nanlaki ang mga mata dahil pamilyar sa kanya ang punyal. Pinapasok nito ang mga bata sa kanilang silid upang makausap ng sarilinan si Delphine. Kung hindi ako nagkakamali, ang punyal na ito ang tinatawag na punyal ni Kristo. May usap-usapang nagtataglay ito ng kakaibang kapangyarihan at kakayahang pumatay ng mga elemento. Gaya ng mga aswang at engkanto, tama pa? Sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang totoo mong pagkatao? Nagulat si Delphine dahil alam ng matanda ang tungkol sa hawak na punyal. Birang tao lang ang nakakaalam ng tungkol sa punyal na ito. Kaya nagtataka ako kung paanong nalaman ng isang matandang kagaya mo. Tanong ni Delphine. Ang kapatid kong si Raimundo. Siya ang totoong nagmamay-ari ng punyal na yan. Ipinagkatiwala niya ito sa isang tagalabas. Natatandaan ko ang pangalan niya ay Andres. Nanayo ang balahibo ni Delphine. Tila pinag-adya ng tadhana ang pagkakakilala nila ni Aling Costina. Andres ang pangalan ng taong kumupkup sa akin. Isa siyang rebelde. Kung tama ang hinala ko, maaaring isang tao lang ang tinutukoy natin. Wika ni Delphine. Isang paraan lang ang alam ko para mapatunayan ang sinasabi mo. Sabihin mo sa akin, bakit tinawag na punyal ni Kristo ang bagay na to? Tanong ni Aling Costina. Simple lang. Dahil ang punyal na ito ay may kakayahang pumatay ng mga elemento, kagaya ng engkanto at aswang. Sinasabing galing ito sa Golgota, kung saan ipinako ang anak ng Diyos. Pinaniniwala ang gawa ito sa pakong ginamit sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Aling Costina dahil tama ang sinabi ni Delphine. Tama ka. Isa itong antigong punyal na nabahira ng dugo ng anak ng Diyos. Gawa ito sa pako na ginamit para parusahan siya. Daang libong taon na ang nakakaraan. E paano itong napunta sa iyo? Maaari mo bang ipaliwanag ang buong pangyayari? Tanong ni Aling Costina. Pinaliwanag ng binata ang nangyari bago pa man mapunta sa kanyang pangangalaga ang punyal. Ayon kay Delphine, dating sundalo si Mang Andres. Maliban pa dito, mahusay na antingero at manggagamot ang matanda. Napabilang ang matanda sa isang lihim na samahang nangangalaga sa mga banal na kagamitan.
Pinamumunuan ito ng isang prominenteng tao. Ngunit ni minsan hindi ito pinangalanan ng matanda para mapangalagaan ang reputasyon. Nang mga sandaling iyon, nagkaroon ng malaking hindi pagkakaunawaan sa organisasyon. Nagkawatak-watak ang grupo. Tanging ang pinuno at si Mang Andres na lang ang naiwan. Tinangay din ng ilan sa mga kasapi ng samahan ang 2 pang banal na gamit na nasa pangangalaga ng grupo. Samantalang ang punyal ni Kristo naman ay naiwan sa pinuno. Sa tagal ng panahon, nagkasakit ang pinuno. Nagpa siya itong ibigay kay Andres ang punyal para mapangalagaan. Ang mga susunod na tagpo ay pagbabalik tanaw ayon sa salaysay ni Mang Andres. Wala na akong ibang pwedeng pagkatiwalaan, Andres. Ikaw lang ang alam ko na kayang mag-alaga ng punyal na ito. Hindi na magtatagal ang buhay ko kaya pakiusap. Huwag mo nang tanggihan pa ang alok ko sa'yo. Alam kong malaking responsibilidad ang inatang ko sa balikat mo. Malaki ang tiwala ko sa'yo, kaibigan. Wika ng pinuno. Nang mga panahong ito, nasa edad 30 pa lang si Mang Andres. Kung tutuusin, bata pa sa kasalukuyan niyang ranggong kolonel. Huwag kang mag-alala, pinuno. Hindi ko hahayaang mapasa kamay ito ng masasamang loob. Karangalan ng pagkatiwalaan ng isang banal na gamit. Ako na ang bahala. Sisiguraduhin kong mananatiling ligtas ang punyal sa akin. Tugon ni Andres. Mahusay. Kakausapin ko ang aking kapatid tungkol sa bagay na ito. Alam niya ang kalagayan ko at paniguradong mauunawaan ni Postina ang aking desisyon. Muling wika ng pinuno. Matapos ang pag-uusap na yun, tuluyan na itong namaalam. Pinangalagaan ni Andres ang punyal hanggang sa matuklasan ng isa sa kanyang mga opisyalang tungkol dito. Isa sa mga dating kasapi ng samahan nila Andres ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa punyal. Sa takot na makuha ng sapilitan ng sandata, pinili ni Andres ang magbitiw sa tungkulin at mamundok upang mapangalagaan ito. Alam niya ang panganib na maaaring idulot kung sakaling mapunta ito sa maling kamay. Dito na nagsimulang bumuo ng samahan si Andres. Karamihan sa mga kasapi nito ay mga antingero o bertudes na may alam sa totoong kapangyarihan ng punyal. Hindi naging madali kay Andres na itaguyod ang samahan dahil wala siyang koneksyon sa bayan. Hirap sila pagdating sa pangangailangan, lalong-lalo na sa pinansyal. Kaya napilitan ang mga itong mangingi ng tulong sa bayan. Ngunit minasama ng mga tao ang kanilang hangarin. Simula noon nabansagan silang bilang rebelde. Ang ilan ay tinotoo ang bansag na ito. Pinangatawanan ang pagiging tulisan para mamuhay sa kabundukan. Hindi naman masisi ni Andres ang mga kasamahan dahil maging siya ay nakaranas din ng hirap. Ito ang nagbigay ng dahilan sa mga sundalong tugisin ang kanyang pangkat. Nang mga panahong iyon, nasa pangangalaga ni Andres si Delfin, kaya nasaksihan nito kung paanong nahirapan ng matanda sa paglipat-lipat ng kampo. Hanggang sa tuluyan silang masukol at wala nang nagawa kung hindi harapin ang kanilang kapalaran. Balik tayo sa kasalukuyan. Yan po ang naging kwento ni Mang Andres at kung paanong napunta sa akin ang punyal. Wika ni Delfin. Walang duda. Ang Andres na sinasabi ko, ang kaisa-isang kaibigan ng kapatid ko. Si Raimundo ang pinuno ng dating samahang kinabibilangan niya. Wika ni Aling Ustina. Itinuring akong totoong anak ni Mang Andres at parang ama na din ang naging turing ko sa kanya dahil siya lang ang nagturo ng lahat ng nalalaman ko. Kung hindi dahil sa taong yun,
Malamang wala na ako sa mundong ito. Muling wika ni Delphine. Bueno, tama na ang malulungkot na alaala. Nandito ka na sa tahanan ko at paniguradong ito din ang gustong mangyari ng kapatid ko. Ang punyal na yan, namimili ng kanyang paglilingkuran. At ang ipinakita mo kanina, sa tingin ko, ikaw ang karapat-dapat na magmay-ari ng isang banal na sandata. Wika ni Aling Ustina. Tumayo ito at may kinuwang malit na papel na nakaipit sa ilalim ng imahe ni Kristong nakapako sa krus. Inabot ito sa binata. Sinabihang pag-aralang mabuti ang mga nakasulat doon. Binuksan ito ni Delphine. Nakita ang ilang katagang nakasulat sa salitang Latin. Mga dasal po ito Para saan ito, Manang? Tanong ni Delphine. Yan ang susi para paganahin ng kapangyarihan ng punyal. Ngunit tandaan mo, sa oras na sambitin mo ang mga dasal na yan, makikita mo ang mga bagay na nakikita ng punyal at kusa kang susundan ng mga nilalang na naghahangad nito. Isa na doon ang mga engkanto at aswang. Sa tingin mo kakayanin mo ba? Tanong ni Aling Ustina. Wala din namang mawawala sa akin Isa pa, napag-isip-isip ko na din na marahil may malaking dahilan si Mang Andres kung bakit niya pinasa sa akin ang gamit. Natatandaan ko kasi nung bata pa ako, palagi niyang sinasabi sa akin, may mga nilalang nakukuha nito. Pero sikapin ko daw na hindi ito makuha sa akin. Kaya upang mapangalagaan ang punyal, siguro nga dapat kong pag-aralan kung paano itong gagamitin. Wika ni Delphine. Napangiti naman si Aling Ustina. Tumayo ito at inilapat ang mga kamay sa ulo ng binata. Nagulat si Delphine sa ginawa ng matanda. Ano pong ginawa niyo? Tanong ni Delphine. Binabasbasan ka. Hindi ko pala nasabi sa'yo. Isa din ako sa mga bertudes na kasapi ng samahan ng aking kapatid. Tanggapin mo ang basbas na ito bilang patnubay at naway pagpalain ka ng Panginoon sa pinili mong landas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Wika ni Tandang Ustina. Matapos basbasan ay bigla siyang binuhusan ng matanda ng tubig. Para saan naman po yung ginawa niyo? Tanong ni Delphine. Wala lang. Maligo ka na at magpahinga. Hindi pa rin nawawala ang amoy mo. Ilang taon ba kayong hindi nagkita ng sabon? Tugon ni Aling Ustina. Lingid sa kalaman ni Delphine na ang tubig na ibinuhos sa kanya ng matanda, isa sa mga banal na sandata. Ito ang tubig mula sa tagiliran ni Kristo. Kinagabihan habang nagpapahinga, naisip ng binatang buklatin ang kaperasong papel na ibinigay ng matanda. Tanging gasera lang ang nagsisilbing liwanag niya sa silid. Inilapit nito ang papel sa liwanag upang makita ng maayos ang mga nakasulat. Hindi namamalayan ni Delphine na unti-unting dumidikit sa apoy ng kandila ang kaperaso ng papel. Laking gulat ng binata. Bigla itong nagliyab. Nabitawan ni Delphine ang nagliliyab na papel. Aksidente itong nahulog sa talim ng punyal na noon ay nakalapag lang sa mesa. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil biglang naglitawan ang mga titik na nakasulat sa ibang lengguwahe. Sa isipan ni Delphine, naririnig nito ang mga salitang nakasulat sa kaperasong papel. Sinundan nito ng binata ng ilang ulit sabay hawak sa punyal. Biglang nagbago ang kapaligiran. Tila ba nagliwanag ang paningin Delphine. Maging ang maliliit na kulisap ay nagagawa nitong makita. Napapangiti ang binata sa biglang pagbabagong nararanasan. Lumipas ang buong gabi.
Hindi na nakaramdam pa ng pagod ang binata. Nanatili itong gising habang pinagmamasdan ang mga letrang nakaukit sa talim ng punyal. Hindi rin namalayan na Delphine na umaga na pala. Nagulat na lang ito nang kumatok ang isa sa mga alagang paslit ni Aling Faustina. Tinawag siya nito para mag-agahan. Paglabas ni Delphine sa sala, nakailera sa isang mahabang mesa ang mga bata. Nakaupo ito sa gawing dulo. Maupo ka na, iho. Magsisimula na tayong kumain. At nga pala, magpapasama ako sa iyo sa bayan mamaya. May kailangan akong kunin sa tindahan ng karne. Bibili na din tayo ng bigas. Wika ni Aling Faustina. Ngunit ramdam ng binata ang ibang pakay nito sa bayan. Wala pong problema, Manang. Ako na po ang bahalang magbuhat ng mga bibilin nyo sa bayan. Tugon ni Delphine. Matapos kumain ay lumakad na ang dalawa. Habang nasa daan, sinabi ni Aling Faustina ang totoong dahilan kung bakit siya papunta ng bayan. Ang pupuntahan natin sa bayan, isa sa mga taong naghahangad ng punyal. Mag-iingat ka, Delphine. Isa siyang aswang. Wika ng matanda. Sinasabi ko na nga ba pero bakit kailangan natin siyang puntahan? Alam niyo naman po pala na delikado Tanong ni Delphine. Ito ang pinakauna mong misyon. Isang pagsubok kung napag-aralan mo ng maayos ang dasal na ibinigay ko sa iyo. Wika ni Aling Faustina. Napailing si Delphine sa sinabi nito. Kung ganun, binabantayan niyo pala ako kagabi. Anong sinasabi mo? Magkatabi lang ang silid natin. Naririnig kita. Paulit-ulit mong binabasa ang mga dasal. Wika ni Aling Faustina. Ilang minuto pa ang nakalipas. Narating na nila ang sinasabing tindahan ng karne. Napahinto sa ginagawa ang mga matador nang makitang dumaan si Delphine. Patuloy na naglakad ang binata at pasimple itong lumingon. Nakita ni Delphine na nakasunod sa kanya ang mga matador. O paano ba yan? Magkita na lang tayo mamaya sa bilihan ng bigas. May kukunin lang akong pinatahi ko. Muling wika ng matanda. Tumango lang si Delphine. Naglakad papunta sa gawing dulo ng pamilihan. Masyadong maraming tao sa lugar, kaya minabuti nitong pumunta sa lugar kung saan walang tao. Nilingon nito ang mga matador. Laking gulat ng binata dahil wala na ang mga ito. Nagpatuloy sa paglalakad ang binata hanggang sa makarating ito sa bandang talahiban. Napahinto si Delphine dahil nakita niyang nakatayo ang mga matador. May hawak na itak ang mga ito. Tignan mo nga naman. Hindi na namin kailangang hanapin ang punyal dahil kusa na itong lumapit sa amin. Wika ng isa sa mga matador. Kayo pala ang sinasabi ni Tandang Faustina. Matanong ko lang, bakit ba gusto niyong makuha ang punyal kahit alam niyong maaari kayong mamatay? Tanong ni Delphine. Yun mismo ang dahilan. Isang punyal sa mga sandatang kinakatakutan ng aming lahi. Kaya gusto naming makuha para mabawasan ang mga sandatang maaaring makapatay sa amin. Wika ng matador. Ganun ba? Mahusay na estratehiya, pero pasensya na. Hindi yan obra. Wala akong personal na galit sa inyo. Pero isa ito sa mga misyon ko. Wala sanang personalan. Wika ni Delphine sabay bunot ng punyal. Bagyang napatras ang mga matador nang makita ang nagliliwanag na talim ng sandata.
Pasalamat ka at terikang araw. Hindi ka namin magagawang labanan. Pero huwag kang mag-alala dahil mamayang gabi, bibisita kami sa inyo. Wika ng isa sa mga matador. O sige, aasahan kita ha. Nga pala, anong pangalan mo? Tanong ni Delphine. Tawagin mo kong Gudo. Tandaan mong mabuti dahil yan na ang huling beses na maririnig mo ang pangalan na yan. Tugon ng nilalang. Sabay takbo palayo. Hindi na humabol pa ang binata dahil biglang dumami ang tao sa paligid. Bumalik na lang ito sa palengke. Pinuntahan ang sinabing lugar ni Aling Ustina. Pagkarating doon wala pa ang matanda. Naupo muna si Delphine sa tabi ng tindahan. Habang nakatambay napansin nito na panay ang tingin sa kanya ng isang lalaki. Nagbubuhos ito ng bigas sa mga sisidlan. Dahil nasa binata ang atensyon, natapon ang ginagawa nito. Dahil sa nangyari nagalit ang may-ari ng bigasan, napatingin kay Delphine. Ikaw naman, alam mong nagtatrabaho ang tao, ginugulo mo. Umalis ka nga dyan. Tumayo ang binata. Akmang lalakad na sana nang bigla itong tawagin ng may-ari ng bigasan. Sandali nga lang. Parang nakita kita kung saan Taga dito ka ba? Parang may kamukha. Pero hindi pwedeng ikaw yon. Napakadungis ng taong yun at mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Wika ng matanda. Grabe naman ho kayo. Hindi ko po kilala yung sinasabi niyong tao. Baka kamukha ko lang. O sige na ho, mauna na ako. Tugon ni Delphine. Bago ito tuluyang umalis, muli siyang hinawakan ng matanda. Ang totoo niyan, kailangan kong tulong mo. Alam kong ikaw yung taong sinasabi ni Postura. Halika, tumuloy ka sa tindahan nang maipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Wika ng matanda. Hindi na nagawang tumanggi ni Delphine. Sumunod ito sa matanda. Nang makarating sila sa loob ng tindahan, dinala siya sa bodega na imbakan ng mga bigas. Ano po bang maitutulong ko? At bakit niyo ako dinala sa bodega? Tanong ni Delphine. Ang lugar na ito ay pinamumugaran ng isang nilalag. Taon-taon, may namamatay sa bodegang ito. Hindi nakikita ang bangkay. Ilang tauan ko na din ang nawala dahil sa nilalang na yon. Kaya nais ko sanang hingi ng tulong mo para palayasin at kung kailangan, patayin mo kung ano man ang nilalang na nandito. Wika ni Mang Sixto. Dito na naunawaan ni Delphine ang gustong ipagawa ni Aling Faustina sa kanya. Sige ho, titignan ko kung anong magagawa ko. Maraming salamat, iho. Maiwan na kita. Pasensya ka na, natatakot kasi talaga ako Wika ni Mang Sixto. Matapos ay dali-dali itong lumabas ng bodega. Isinara ng binata ang pintuan. Inantay na magpakita ang sinasabing nilalang. Napaka-alinsangan sa loob ng lugar. At ang tanging pasukan ng hangin, isang maliit na bintana sa bandang itaas ng dingding. Ilang minutong nakalipas, biglang nakaramdam ng pagkilos ang binata. Napansin nito ang aninong nakatago sa mga sako ng bigas. Kung sino ka man, magpakita ka. Bakit ka pumapatay ng tao? Tanong ni Delphine. Yan bang sinabi sa'yo ng matanda? Napaka-sinungaling talaga ng Sixto na yan. Siyang humingi ng tulong sa akin upang maging maunlad ang kanyang negosyo.
kapalit ng swerteng ibinibigay ko sa kanya. Nangako siyang mag-aalay ng buhay na tao. Tugon ng nilalang. Kung ganon, siya din mismo ang gumawa ng masama. Mukhang naloko ko ng matandang yun ah. Humanda siya sa akin mamaya. Wika ni Delphine. Nagsasabi ako ng katotohanan. Hindi ako mananatili sa lugar na ito kung hindi siya lumagda ng kasunduan. Muling wika ng nilalang. Naglakad ito papunta sa maliwanag na bahagi ng bodega. Nanlaki ang mga mata ni Delphine. Tumambad sa kanya ang isang nilalang na may 2 ulo. Ang isa ay nakatingin sa likod at ang isa naman ay nakatingin sa harap. Isa kang galmog. Ang pagkakaalam ko, hindi kayo kumakain ng tao. Pero bakit ka tumatanggap ng alay? Tanong ni Delphine. Tama ka. Hindi nga ako kumakain ng tao. Ang mga inaalay sa akin ni Sixto ay ginagawa kong alipin. Kasalukuyan silang nakakulong sa aking tahanan. Nag-aantay na sila sa bagong kasama. Kaya sumama ka na lang ng maayos kung ayaw mong masaktan. Tugon ng galmog. Anong sinasabi mo dyan? Hindi ako alay. Naparito ako para patayin ka. Wika ni Delphine sabay labas ng punyal. Nanlaki mga mata ng nilalang. Napatras ito dahil sa takot. Yan ang punyal ni Kristo. Paanong napasayo ang sandatang yan? Wika ng galmog. Pasensya na, hindi ko sasabihin. Dahil sawang-sawa na ako kakapaliwanag sa mga tao kung saan nanggaling ang punyal. At isa pa, wala nang halaga kung malaman mo eh. Mamamatay ka na eh. Tugon ni Delphine habang naglalakad palapit sa nilalang. Sandali lang. Baka pwede nating pag-usapan. Sabihin mo kung ano ang kailangan mo. Maraming pera. Swerte sa buhay. Banggitin mo lang. Ibibigay ko sa'yo. Wika ng galmog. Ayos ah. Nakakatukso. Pero salamat na lang. Hindi ko kailangan ng lahat ang nabanggit mo. Ngayon palayain mo mga biyag. Kung ayaw mong lalo pang lumala ang sitwasyon. Hindi lang ikaw ang papatayin ko, kung hindi ang pamilya mo. Wika ni Delphine. Pag-iusap. Huwag mong idamay ang pamilya ko. Pumapayag ako sa gusto mo. Wika ng galmog. Mabuti naman kung ganon. Simulan mo na ang pagpapalaya sa kanila. Utos ng binata. Kaagad namang binuksan ng nilalang ang isang lagusang nasa pagitan ng hilera ng mga bigas. Naglabasan ang mga kalalakihang nakakulong sa lugar. Sinunod ko na ang gusto mo. Kaya ngayon tumupad ka sa iyong pangako. Huwag kang mag-alala. Hindi ko gagalawin ang pamilya mo. Pero ikaw, ibang usapan yun. Biglang tumakbo ang binata papunta sa nilalang. Sinaksak ito gamit ang punyal. Naging abo ang katawan ng nilalang. Matapos patayin ng galmog, lumabas ng bodega si Delphine. Sinalubong naman ito ni Mang Sixto. Ano? Napatay mo na ba ang nilalang na sinasabi ko? Tanong ni Mang Sixto. Bigla itong sinuntok ng binata. Walang iya ka. Ikaw pala mismo ang may gawa ng pagkawala ng mga tauhan mo. Ibubunton mo pa ang sisi sa nilalang.
Inalay mo ang buhay ng ibang tao para sa pansariling kapakanan. Wala kang kasing sama. Sa susunod na gagawa ka ng kalokohan, siguraduhin mong kaya mong panindigan. Wika ng binata. Sabay lakad palabas ng tindahan. Habang naglalakad, nakasalubong nito si Aling Kustina. Ano? Nagawa mo na ba ang misyon? Tanong ni Aling Kustina. Parang gano'n na nga. Natuklasan ko din. May mga tao talagang gagawin ng lahat para lang yumaman at magkaroon ng kapangyarihan. Wika ni Delphine. Yan ang buhay ng tao. Bueno, hindi yan ang tinutukoy ko. Ang mga matador sa karnihan, ano ang nangyari sa kanila? Tanong ni Aling Kustina. Mamaya pa malalaman. Lahat sila tumakbo na. Hindi ko alam kung itutuloy nila ang banta pero mas mabuting maging handa. Wika ni Delphine. Tama ka, iho. Kaya kailangan na nating umuwi. Baka mapanong mga kabataan. Paniguradong sasalakay sila ngayong gabi. Lalo pat alam nila na nasa iyo ang punyal. Ang kagandahan lang nito, sila mismo ang nagdadala sa sarili nilang patibong. Wika ni Aling Kustina. Sa kalagitnaan ng paglalakad, nakasalubong naman ng mga ito ang pangkat ni Brando. Tignan mo nga naman. Sino bang mag-aakala na magkikita tayo dito? Sana lang, hindi mo pa nakakalimutan ang ginawa mo sa akin. Pwede ba wag kang makisabay ngayon? Hindi maganda ang timpla ko. Wala akong pakialam sa timpla mo. Wala akong pakialam kung ano man ang nararamdaman mo. Maniningil lang ako sa ginawa mong pagpapahiya sa akin nung nakaraang araw. Wika ni Brando, sabay senyas sa mga kasama nito. Ay naku naman, talagang ang kukulit nyo. Tugon ni Delphine, sabay sugod sa mga kalaban. Kagaya ng naunang tagpo, pinabagsak na naman sila ng binata sa pamamagitan ng tag-iisang suntok. Biglang binaril ni Brando ang binata. Bigla itong bumagsak. Ngunit ilang sandali lang ang nakalipas ay muli itong tumayo. Sinabihan ko na kayo eh. Huwag kayong maglalaro ng baril. Wika ni Delphine sabay hawak sa kamay ni Brando. Pinilipit niya ito para mabitawan ng baril. Isang malakas sa suntok ang ibinigay nito sa kalaban, dahilan para mawalan ng malay. Siguro naman magtatanda ng mga yan. Halika na, kailangan na nating magmadali. Magtitilim na. Wika ng matanda. Pagdating sa tahanan, siniguro ni Delphine na nasa isang lugar ang mga bata. Matapos ay nag-abang ito sa labas ng bakuran. Alam niyang anumang oras ay pwedeng sumalakay ang mga kalaban. Nakaupo si Delphine sa lupa habang inaantay ang pagdating ng pangkat ng mga aswang. Maghahating gabi na nang maramdaman ng binata ang biglang pag-alinsangan ng paligid. Napatayo si Delphine at hinawakan ng punyal. Alam kong nandito na kayo, kaya wag na kayong magtago. Wika ni Delphine. Isa-isang nagpakita sa kanyang harapan ang 4 na matador sa pangunguna ni Guto. Ituloy na natin ang naudlot na laban. Sisiguraduhin kong makukuha namin ang punyal mula sa iyo. Ang tagal kong hinanap ang sandatang yan at ngayong nasa harapan ko na. Abot kamay ko na. Hindi ko napapakawala ng pagkakataong ito. Wika ni Guto habang nagbabagong anyo. Kung talagang gusto mong makuha ang punyal, malaya kang gawin ang bagay na yan. Pero hindi ko may papangakong hindi ka masasaktan. Wika ni Delphine. Matapos ay isa-isang nagsipagsugod ang mga kalaban. Dahil bago kay Delphine ang makipagbuno sa mga aswang,
Medyo nahirapan ito, ngunit kalaunan, nagawa niyang makipagsabayan sa bilis ng mga aswang. Gamit ang punyal, isa-isa niyang pinagpapapatay ang mga aswang hanggang si Brando na lang ang naiwan. Gusto mo pa rin bang kunin ang punyal? Alam mo magsasayang ka lang ng oras eh. Sayang lang din ang buhay mo. Wala naman kayong magiging problema sa akin kung hindi kayo manggugulo. Wika ni Delphine. At bakit naman ako makikinig sa'yo? Kayong mga tao ang nagsisilbing pagkain naming mga matataas na nilalang. At ang tanging nakaharang para matupad ang ganong batas, yang hawak mong punyal. Sa oras na mapa sa kamay ko ang sandatang yan, wala nang makakadlang sa akin. Wika ni Godot. Tinignan ni Delphine ang punyal. Muling ibinaling ang tingin kay Godot. Yan ba talaga ang gusto mong mangyari? O sige, hahayaan kita. Eto, kunin mo ang punyal. Pero wag na wag mo akong sisisihin. At sana lang, wag mo sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Tugon ni Delphine. Marahang naglakad si Godot habang nakapako ang tingin sa punyal. Laking tuwa nito nang mahawakan niya ang sandata. Halos mapatalon dahil sa wakas ay natupad na ang nais gawin. Sa wakas, napasa akin na din ang punyal. Wala nang makakapigil sa amin. Pero teka, bakit parang iba ang pakiramdam ko? Ano? Bakit ang init? Wika ni Godot. Ang sandatang yan ay gawa sa binasbasang bakal. Hindi lang basta basbas, kundi dugo mismo ng tagapagligtas. Hindi ito maaaring hawakan ng mga nilalang na nagmula sa kadiliman o kahit ng mga taong may pansariling interes. Wika ni Delphine. Unti-unting natupok ang katawan ni Godot. Napapasigaw ito at napapayak dahil sa pisikal na sakit at kabiguan. Ang buong akala ko, may liligtas ko na ang aking angkan. Pero wala din. Isa lang din ako sa mga nabigo. Wika ni Godot. Binalaan na kita at binigyan ng pagkakataong mabuhay. Dahil gaya ng sinabi ko, hanggat wala akong nakikitang masama sa ginagawa nyo, wala kayong problema sa akin. Pero pinili mo pa din ang sariling interes. Kaya pagdusahan mo ngayon ang kaparusahan ng desisyon mong pinili. Wika ni Delphine. Habang pinagmamasdan ang unti-unting pagkaupos ng katawan ni Godot. Bigla itong nakaramdam ng awa sa nilalang. Sa sobrang paghahangad ng kapayapaan, umabot sa puntong handa silang isakripisyo ang kanilang mga buhay. Makamit lamang ito. Nakakalungkot mang isipin, pero nabulagan sa maling paniniwala si Godot. Ilang beses na itong nangyari, ngunit hindi pa rin sila nakinig. Wika ni Aling Postina. Yun nga po ang masakit, Manang eh. May pagpipilian naman sila para sa mas magandang buhay. Pero pinipili pa rin nila ang masalimuot at magulong daan. Tugon ni Delphine. Matapos ang pangyayaring iyon, nagpasya si Aling Postina na lisanin ang lugar. Samantalang si Delphine naman, piniling magpakalayo-layo para maiwas sa gulo ang mga kabataang inalagaan ng matanda. Ipinagpatuloy nito ang nasimulang pagpuksa ng mga aswang. Nag-aral din ito ng panggagamot sa mga nakilalang albularyo. Nagpalipat-lipat ng bayan ng binata. Nagkaroon din ito ng sariling pamilya. Ngunit namatay din ang kanyang asawa dahil sa sakit. Ang tanging naiwan ay ang nag-iisang anak na siyang naging daan upang marinig ang kwentong ito. Ayon din sa kanyang anak na ating tagapagpadala,
8 taon pa lang siya nang pumanaw si Delphine. Dahil ito sa sakit, hindi nito nakita ang punyal. Sa hula niya, ibinaon ni Delphine ang sandata sa isang lugar. Alam ng binata ang maaaring mangyari sa oras na mapunta ito sa maling kamay. Sa kasalukuyan, patuloy pa ring nanggagamot ang anak ni Delphine. Ang kaalaman sa panggagamot lang ang tanging naiwan sa kanya ng ama. Ganun pa man nagpasalamat ito dahil kahit papano, nakasama niya si Delphine bago ito bawian ng buhay. Walang malinaw na dahilan ng kamatayan ni Delphine, maging kung saan napunta ang punyal ni Kristo. Gayunpaman, hindi na ito hinanap pa ng kanyang anak sa takot na baka mapasakamay lang ito ng masamang loob. Nakontento na lang sila sa katotohanan na minsang naging tagapangalaga ang kanilang ama ng isang banal na sandata na kung tawagin ay punyal ni Kristo.